Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. Alas 5:10 na, 1 Western Visayas na. Mga balitang atong tutukan, subong nga Webes, maestro sa Banwa sang Uton, Iloilo, ginaimbestigaran na bangod sang reklamo sang pila ka lalaki nga estudyante. Duha ka lalaki nga junior high school students sa Uton, Iloilo, nagreklamo sa kapulisan nga ginmolestyan sang ila maestro. Bangkay sang 17 anyos nga dalagitan na sapuan nga wala sampang idalom nga panapton sa kahilamunan sa Bacolod City. 30 kahulot klasiyan sa 12 kaeskwelahan sa Iloilo, iga-demolish bangod sang mga litik. Sistema sa pagkuha sang special permit sa Iloilo City, ginareklamo sang flower vendors. Kagduha ka beses nga pagbuga sang aso nga may upod nga abo na record sa Mount Canlaon kaina sang aga. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Maayong hapon, Western Visayas, kag Negros Occidental. Malantaw man kita sa live streaming sa YouTube channel sa GMA Regional TV, kag Facebook page sa 1 Western Visayas. Sa atong mga nagapanguna nga balita, duwa ka junior high school students sa Uton National High School nagaligar nga ginmolestya sang isa ka maestro sang Bulutuan. Isa pa ka ginikanan nagpalapit sa news team agud magsaysay man sa pagpang-abuso sa iya bata. Si John Sala nakatutok live sa Uton National High School. John? Jerd, ginkadismaya sang pila ka mga ginikanan sa ilang nahibaluan nga ang ilang mga kabataan nga estudyante diri sa Uton National High School ang ginaligar ginmolestya sang ila manunudlo. Silang second parent, maski gusto pa na bisang bata, kay nila sa kwarta mo, kung gusto man mismo sa bata, ikaw mismo nga teacher, kabalo ka sa brown mo. Nagalalain ng Iloy nga si Maria, hindi niya tud nga ngalan. Sa nakitaan sa social media post, ang ngalan sa iya bata nga ginatudlo og molestyahan sang isa ka manunudlo sa Uton National High School nga ginkilala kay alias Sir Mar. Suno sa Iloy, nakaagi kuno nga gindala ni Sir Mar ang iya bata nga si alias JJ kag duwa pa niya ka classmates sa balay sang manunudlo. Kag dito ginhurikap ang mga pribado nga parte sa ilalawas kag gintadyagan sa kwarta. Inakanyang pertahan. Tapos nag-attempt siya nga hikap pagid gani ang mga sa kabataan, nagindi ang mga bata, maferan niya nga gaanya ko no kwarta. Tinagtingdog, ang ako bata nagtingdog, gamay hindi kuya. Naka-eskwela pa sa pila ka bulan si alias JJ sa Uton National High School apang na-kick-out bangod sa hindi maayo nga academic performance. Ulihin na ibaluan sang Iloy ang matuod nga rason sang masami pagligoy sang iya bata. Umpisa sang muniya nga year, wala na siya gawa sulod, kaya bayaw wala na siya salig sa mga teacher. Gindangup na ni Maria ang insidente sa kapulisan sa Banwa sa Uton. Magluwas sa iya may duwa pa ka mga ginikanan nga nagreklamo sa Uton Police ang pagpangmolestya ba ni Sir Mar. Santos investigasyon sa kapulisan nag-edad 13 kag 14 ang duwa ka mga kabataan. Una ginmolestyahan ang nag-edad 13 sa Agosto 27 kag sang Agosto 29 naman ang 14 anyos. Na-invite ni sila sang teacher nga maglagaw-lagaw, then ginadala siya sa lugar nga medyo madulom kag dira ginahimo ang pagmolestya sa ila. Residente sa Barangay Poblasyon West Uton si Sir Mar kag suno sa punong barangay, ginkakibot nilang pagkaulamid sa manunudlo. Professional kag may pagka-istrikto. So ang other side naman sina iyang pamatasan regarding sa amuni nga issue is wala pagid kami sang ideya nga may amo sina nga nagakatabo. Gitingon sa news team mamako ang bahin sang maestro apang wala sang may nagatubang sa amon sang ginpadulungan ng iya ginatudlo puluyan. Ginpadulungan man sa news team ang Uton National High School apang wala kami ginpahanugutan nga makasulod. Wala man sang may nagatubang sa news team. Apang sa ilang ginpagwang opisyal nga pahayag, nagpabutyag ang Uton National High School Administration nga imbestigaran na ang insidente. Ginakondenar man sa bulutuan ang anuman nga sahi sa pagpang-abuso kag nagpasalig nga nagapabilin ang safety kag proteksyon sa mga estudyante. Ginpadulungan man sa news team ang Schools Division of Iloilo kag gintingwaan nga malabot paagi sa mensahe kag tawag ang spokesperson apang wala pa sang pahayag tubtub subok. Jerd, ginaimbestigaran man sa karon sa kapulisan ang mga impormasyon nga nakuha nila sa social media nga posible may masobra isa
ka manunudlo nga imbulbado sa mga issue. Ang mga estudyante naman nga naging biktima ang yara na sa pag-inakop sa monitoring sang MSWDO Oton kag magapaidalom sa psychological intervention. Jert? Madamong nga salamat sa detalye, Kapuso John Sala. Para sa dugang nga mga balita sa Negros kag Panay, mangin kaupod ta si Adrian Prietos. Adrian? Madamo ka salamat, Jert, mga Kapuso. Bangkay sa 17 anyos nga delegita nga nakagapos kag wala sa paidalong mapanapton na sapuan sa Bacolod City. Yaring balita nga gintutukan ni Irene Pedreso. Nagpalanindog ang balahibo sa tricycle driver nga si Santi sa makita ng isa ka bangkay sang babayi sa reclamation area sa Barangay 12 Bacolod City kapon sang hapon. Ipaglantaw na sa pod ko to isa. Dili kun bae kun laki. Daga ko din pagwa simple kinulbaan mo ko Gapa sa gamuna ng busis. Nakumpirmar sa mga tricycle driver nga babayi ang bangkay. Gilayon nga ginpadulungan sa kapulisan ang lugar. Sunod sa hepe sa Bacolod City Police Office Station 1, nakabaklid ang biktima kag wala sang pangidalom nga panapton. Gapa siya tapos may higot sa nakahigot. May bayo man siya sa aperya. Garmin siya dalo medyo na nakakas. Ginkilala mismo sang iya mangimata ang biktima na si Freya, 17 anyos. Ipaidalong ini sa autopsy agon matumod ang iya ginkamatay. Apang sunod sa kapulisan, posible ginkastigo ang dalagita tugtog mapatay bangod sa mga pilas kag mga hanog sa kalawasan. Da pa naton maibalaan ko nung cause of death niya. Ano ang nahagyan niya bala sa kamot siya perpetrator or may mga bruises itsura may pilas may pagras itsura ya sa iya kamot siya may liog ya may pag-struggle man. Martes, sang uli nga nakita ng biktima nga nagising siya sa mga kaupdanan nga may kaduan apang wala na nakapauli. Gina-review na sa kapulisan ng mga CCTV sa lugar agud matumod ang ulihi nga mga tawo nga nakaupod sa biktima. Nagpaiway nga magatubang sa kamera ang iloy sa biktima nga amo na istorya. Apang may gintumo din nga posible person of interest sa kamatayon sang iya anak. Samtang, ginakondenar naman ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya ang natabo sa dalagita. Magahatag sang 100,000 pesos nga reward money ni LGU sa makatundo sa sospek agud gilayon nga masulbar ang kaso. Upod kay Reynald Castillo, Aileen Pedreso. 1 Western Visayas. Sa iban pang balita, 30 ka classroom sa 12 kabulutuan sa probinsya sang Iloilo natalana nga iga-demolish bangon sang epekto sang linog. Si Kim Salinas nakatuto. Dalagko ang mga litik sa dingding kag pag-usmod sang salog. Ini ang mga makitaan sa duwa ka hulot klasihan sa Nalundan National High School sa Gimbal, Iloilo matapos magluntad ang linog sa damlaglang. Bangod sini, temporaryo nga ginsaylo ang 65 ka mga estudyante kag mga manunudlo sa gym. Sunod sa grade 7 advisor, tuman ang paghangkat sa pagklase sa gym. May dito pag occupy kang sa stage, then medyo rapitanay, so medyo gidgahid. Badlay, i-control ang gahid. Init, reklamo mga bata, kis ang ma-absent. Ako ba ma'am kay galingin ang ulo ko. Sunod sa principal sa Bulutuan, madugay na sang na-identify ang duwa ka classroom nga gulubon. Naglala lang ang mga litik bangod sang linog. May gintukod naman nga bago nga building sa Bulutuan, apang wala pa ma-turnover sa ila. Ginalauman ma-turnover ini sa katapusan sang bulan o kung antes magtakop ang 2025. Ang sa second sem ni nga palabuton by November 3, ang aton nga mga kabataan, may strategy ita nga pag-obarhon wherein nga i-merge naton siya ang duha ka sections sang grade 7. They will belong to one classroom lang kay maigo man sila. Magluwas sa duha ka hulot klasihan, ginamonitor man ang structural integrity sang kaiping HE building. Isang Nalundan National High School sa 12 ka mga bulutuan sa probinsya sang Iloilo nga may mga classroom nga dapat na i-demolish. Sa kabugasan, 30 ka classrooms ang subject for demolition bangod gindeklarar nga unsafe for occupancy. Sa datos sang Schools Division of Iloilo, 3 ka bulutuan ang yara sa Gimbal kag Estancia, 2 sa Banate kag tag-isa sa Pototan, Barotac Viejo, Ahoy kag Biag-a West. Wala pa sang nadeterminar nga petsa sa pagguba sa mga ini.
kinahanglan gid asang approval for condemnation nga i-issue sa aton sining schools division superintendent, and then we also need to get the necessary man nga permit from the municipal engineer nga amo ang magakonduct sang evaluation or assessment sa sining building kag mag-issue sang permit to demolish. Upod kay Cirilo Renduque, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Balantayin mga kapuso, liwat naman nga may na-record nga pagbuga sa aso nga may upod nga bo sa Mount Canlaon kay inasang aga. Base sa time-lapse footage sa Canlaon Volcano Observatory, una nga nagbuga sang aso ang bulkan alas 5:30 sang agahon tubtob, alas 7:29 sang aga. Nasundan pa ini sa isa pa kapagbuga halin alas 7:39 sang aga, tubtob alas 8:05. Lunsay nagpagwa sang grayish plume nga naglabot sa 600 meters ang bulkan. Ginapaligmat sa gihapon ng publiko sa posibilidad nga liwat maglupok ang bulkan nga nagapabilin sa alert level 2. Mga kapuso, mga magabaligya sa bulak sa Piesta Minatay sa Iloilo City, ginareklamo ang bagong nga sistema sa pagkuha ng special permit. Pila ka pansyon, amat-amat na nga ginalimpyuhan ka ginakayo. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Nagpabutyag sang pagkadismaya ang pila ka mga magabaligya sang bulak sa Iloilo City para sa nagahilapit nga Piesta Minatay. Initungod sa bagong nga sistema sa pagkuha sang special permit. Kung sa una, gilayon lang sila makabalik sa daan nga pwesto. Subong, kinahanglan na nila mag-apply sa panibago nga pwesto paagi sa first come, first serve basis. First time ni nga nagamuni. Nami lang tayo pag-ano lang sang daw timprano, pabla daw pabalo lang nga amuni. Sige na, makatapos sige kami ni. Mabudlay man kay kung ga-process yang may ginaubra ka, kung hindi absinan mo to. Prioridad mo gini yang pagawad permit ginimpunan nila sang bagong no. Ano pa gasala ang numbers. Apang paathag sang Special Services Division sang Iloilo City Government, ginpatuman ang bagong nga sistema. Agud masunod ang one owner, one stall policy. Ini agud ma-verify man ang owners sa mga stall. Ginklaro man sang opisina nga madugay na ginpahibalo ang mga vendors sa bagong nga sistema. Ba mo sa nagligat nga tuig, may ara kita nga do ginhatagan sila tay liway nga libre ang ila nga pagbaligya. Kaso, doon nag-take advantage man siya to the point nga nag-process sila permit pero wala gingamit ang stall. Kaya natabo, ang mga gusto magbaligya, gaya tsakto, wala nakabaligya kaya wala na sang stall nga available. 360 tanan ka mga stalls ang available sa mga plaza kag dalanon sa syudad. Magasugod ang baligya ay sa Oktubre 30, tubtob Nobyembre 2. Samtang amat-amat na nga ginalimpyuhan ang pila ka pansyon sa mga patio sa Iloilo City. Sa Tanza Public Cemetery, nagpasaka sang tig 500 pesos ang Workers Association sa patio sa taripa sa paghimo sang lapita kag pagkayo sang lungon. Limutan kami taripa kay tungod yung para may ilang taon mga customer namon magkadto sa babaw di. Tapos kay mga material sila laka man mo. Gamay pa lang man ang nagapalimpyo sa mga pansyon, suno sa mga nagapaninlo. Pigado pasubong. Pero mga pizza 27, magta-30 damo ang mga tao. Upod kay Marvin Lauderes, Kim Salinas, 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mga kapuso, wellness break ipatuman sa mga teaching personnel kang mga estudyante umpisa sa Lunes. Si Zen Kilantang sa nakatutok. Ginanunsyo sa Department of Education nga magapatuman sang wellness break sa mga manunudlo kag estudyante halin October 27 tubtob 30. Bangod man og tigkalalag na, extended ang bakasyon sa mga teaching personnel kag learners. Luyag sang ahensya nga mahatagan ang mga maestra kag kabataan sang pahuway para makarecover halin sa nagluluntad nga natural disasters kag paglaptas sang flu-like symptoms. If ever na may naka-schedule diri nga mga in-service training, nakabutang man diri sa guidelines, nga there will still be in-service training but pwede siya schedule na lang on a later date na within the school year. Si Manang Richelle nga may duha ka kabataan nga estudyante, ginkalipay ang wellness break agud maka-break man sa pagbugtaw sang aga kag pagdulong sa mga bata sa eskwelahan. Everyday aga ka pagabugtaw ang
magdigamo ka sa mga estudyante. Isubong daw medyo makalaslas ka naman nga magpa-adlawon ka lang bugtaw kay ti wala naman estudyante makapaway ang mga estudyante. Dako naman nga bagay sa mga maestra nga makapahuway sa isa ka semana. Ilabi na nga una iningation nga may wellness break nga ginpatuman. Good news gid ma'am no kanamon, and especially sa mga teachers kay ti daw busy gid ang amon nga October. So thankful gid kami sa bag-o nga memo nga nagwa, and preparing man sa amon nga self makarest. Magabalik sa normal ang klase sa November 3 pagkatapos ng pagdumdum sa All Saints Day kag All Souls Day. Upod kay Cirilo Randuque, Zen Kinantang Sasa, One Western Visayas. Sa Negros Occidental, mga kapuso, 21 kamakabataan nagkalalipong sa Banwasang Valladolid. Samtang ginapatigayon ang isa ka sporting event. Yaring balita nga itong gintutukan. Naglain ng pamatsyag kag nagkalalipong ang 21 ka senior high school students sa Banwasang Valladolid samtang nagapartisipar sa sporting event sa isa ka buluthuan kahapon. Gika na may estudyante sa Bacolod City, Valladolid kag Ilog. Suno kay Aljon Higonia, sang Valladolid MDRMO, aga pa nag-umpisang sporting event kag hapon na natapos ang mga hinampang. 7 a.m. nagparade sila, kag after sang ilang parade, nagpa-games di sila sa may plaza. Halin sang aga, hasta hapon sir ang ilang hampang, emotional stress, ang fatigue, pagkagabi nga nag-blackout ang iban. Magluwas pa, nagtugas sa kakulba sa mga kabataan ang malapdagon nga power outage sa Banwa. Ginklaro naman sa LGU nga gindala ang mga nagkalalipong sa simbahan agud makapahuway. Ang iban, gindala sa ospital. Dala na sa kahadlok ang iban, may difficulty of breathing. So gindala na lang sila namon sa may district hospital. So bali blackout sa that time. So gindala sila namon sa St. John the Baptist. Gagamon isang ginimo namon evacuation center. Ginklaro naman sa Diocese of Bacolod nga wala sang exorcism nga natabo. I-clarify gid kung demonic possession siya. Dapat gidanay itanawon kung ano ang cause sang like hyperventilation, no? I-situate gid kung ano ang history sina anong cause. Dugang ni Father Donasco, ang simbahan ng posible man magatindog evacuation center tion sang emerhensya. Nakapauli na ang nagkalalipong nga kabataan. Ginpalabot sang pribado nga buluthuan sa LGU nga magadihon pa sila sa official statement angot sa natabo. Adrian Pretos, One Western Visayas. Mga Kapuso Dinagyang Festival 2026 ginlunsar na. Mga tribong nga magapasakop ginpakilala na. Si Kim Salinas sa katuto. As Mayor of Iloilo City, I now declare Iloilo Dinagyang 2026 open. Sa liwat nga paglinagumbas ang drama, opisyal naman niya ragsugod ang Dinagyang Festival 2026. Ginpabugas ang alkalde sa iya mensahe nga dinagyang ang isa ka world-class festival. Ginapakita naton hindi lang sa bugos nga Pilipinas, pero sa bugos nga kalibutan ang mga Ilonggo kung ano ang aton pagtuo, ano ang aton pagpalangga sa aton palangga nga Santo Niño. Nagpakita man sang patilaw nga performances ang 7 ka mga tribo nga magapasakop sa Dinagyang Tribes Competition. Igapasundayag sa mga ini sa ilang costumes, props kag performances ang flora and fauna design sa Visayas. 6 ka tribo naman ang magapasakop sa sadsad sa Calirial. Magapadayon man ang Dinagyang Illumination Competition. Enero 23 tubtob 25 ang highlights ng festival. Ang pila ka mga Ilonggo nagakalangkag sa liwat nga pagdagyang kag pagselebrar sang festival. Pila sa ginabantayan ang performances sa mga tribo, linagumba sa mga drums kag manamit nga pagkaon sa food festival. Damo naman talanawon nga makita. Masadya naman ang Iloilo. Excited good ko tam para masaksihan naman ang Dinagyang ang ilang mga programas. Tema subong nga tuig, ang bugay sang Ginoo, bugal sa mga Ilonggo. Upod kay Cirilo Randuque, Kim Salinas, One Western Visayas.
Mga nakita naman yung mga litik sa duta sa Sipalay City, Negros Occidental, nagalapad suno pa sa CDRMO. Rerouting plan ipatuman bangod sa pag-uyog sang duta sa lugar. Sa Irene Pedreso nakatutok. Matapos ang ginpatigayon nga assessment sa Mines and Geosciences Bureau sa mga litik sa duta nga nadiskubrihan sa Barangay Mambaroto sa Sipalay City sa nagigad nga semana, ginekomendar sang MGB nga magpatigayon sang rerouting plan sa lugar. Suno sa City Disaster Risk Reduction and Management Office, may mahinay nga pagtayog nga nabatsyagan sa porusyon sang duta sa tion nga may maglabay nga dalagko nga mga salakyan. Ibang isa sila nga basko nga uyok, pero ma-appeal naton nga once magagi ang mga heavy equipment, mabatsyagan din naton. Una nang ginpahayag sa CDRRMO nga delikado para sa mga nagalabay nga mga motorista ang pag-usbod pa sang duta sa lugar nga posible tunaan sang landslide. Gani bilang solusyon, pagalimitahan sang LGU ang load capacity sa mga dalagko nga mga salakyan nga nagalabay sa nasambitan nga lugar. Natulupang danman nga nagalapad ang nakitaan nga mga litik sa duta. Dala sila sang ilang GPR equipment for possible pagit nga ma-identify nila kung may mga buho sa area sa babaw. Ang movement sa duta, no? Sa babaw. Eileen Pedreso, One Western Visayas. Nagpatigayon sang lapnagon kag simultaneous nga earthquake and tsunami drill ang Office of Civil Defense 6 sa syudad ka probinsya sang Iloilo kag sa probinsya sang Antique alas 3 subong nga hapon. Nagserbe pilot area sang Iloilo City Hall, Barangay Talukgangan sa Banate, Iloilo kag sa Iloilo Provincial Capital. Subong man sa Barangay Capadocia, San Jose, Antique. Nakigbahin man ang kabarangayan kag regional offices sa Iloilo City. May mga personnel sang OCD nga yara sa pilot areas agod i-evaluate ang drill. Tinutuyos ang drill nga matudlo sa maayo sa mga residente ang mga nagakadapat himuon sa tion sang linog kasubong sang dock, cover and hold. Dapat likawan man nga magpanik. Magahiwat-liwat sang kasubong nga drill buwas sa probinsya sang Aklan, Capiz kag Guimaras. Mga puso, nag-umpisa na ang Proof of Purchase promo sa Kapuso Big Time Panalo Season 4. May chance nga magdaog ang mga manugbakal ukon sari-sari store owners. Over 7 million pesos ang papremyo. 4 ang may chance nga magdaog sang tig 1 million pesos sa grand draw. May maswerte man nga tagdaog sang pangkabuhayan package worth 50,000 pesos magluwas sa 1,000 daily kag 7,500 weekly cash prizes. Ang official sending of entries nag-umpisa sa October 18 to December 26, 2025. Pwede maghulog sa entries sa participating Mercury Drug branches, GMA Regional TV and radio stations, kag selected outlets sa Pure Gold nationwide. Maghalong ha sa fake news, fake FB accounts or scam texts. Tutok lang sa GMA kung magbisita sa official Facebook page kag microsite sa GMA promos para sa kompleto nga mechanics pati man announcements. Mabusog cast naman sang Encantadia Chronicles Sangre kag pila kakapuso artist nagdala sang kasadya sa mga fans diri sa Bacolod City kadungan sang pagsaulog sa Mascara Festival 2025 sang weekend. Nakatutok Eileen Pedreso. Wala man nagpaulihi ang Kapuso Star sa pagselebrar sa Mascara Festival sa City of Smiles. Ang mga sangre at last naka-avisala na sa mga bakuludnon. Si Flamara Faith Da Silva ang unang nagwa kag naghatag kalingawan sa fans. Si Thea Angel Guardian nagpakilig man sa boy fans. Si Adamus Kelvin Miranda may dala pang harana. Siyempre, si Tera Bianca Umali, ginkantahan man ang Bacolodnon fans. Ulit-ulit kong nararamdaman yung pagmamahal ng lahat ng mga Bacolodnon dito. Kaya maraming salamat po. Siyempre, sobrang saya kasi maulan ngayon, pero nag-effort yung mga taga-Bacolod para suportahan kaming mga sangre. Maraming salamat sa suporta nyo at pagmamahal sa aming programa. Sana po ay patuloy nyo kaming suportahan. It's so nice to see everyone, lahat po ng mga supporters ng Encantadia. Ang sarap sa puso na makapag-inspire ng mga bata.
Syempre, wala man nagpapirde sa bonding ang hating kapatid kag Never Say Die stars. Ang girls, kilig na kilig sa pagwa na ni Dustin Yu. Blooming naman yung nag-bonding sa audience si Cassie Legaspi. Si Mavi, nagpa-blush naman sa girls. Si Rahil Diria, nagpalapit pa sa fans. Ang finale, amo ang pagpakilig ni David Licauco. Grabe, ang saya. And actually, this is my first Mascara Festival ever. So I'm so happy na I got to do it here. Medyo pauso kasi, you know, I really sang my heart out. Pag ganito pa ako, nagpa-flowers pa ako for this occasion. Yung mga kapuso natin dito sa Bacolod, laging maingay, laging masaya. Kaya I'm so happy na nakabalik ako here. Super grateful. I mean, first time ko mag-regional. First time ko pumunta dito sa Bacolod. Grabe yung support nila and sobrang nag-enjoy ako. Init, ang daming tao. Grabe, ang daming tao. Nagulat ako sa pag-abang nila kay Rahil. Dahil nagulat ako sa pag-abang nila sa pambansang Ginoo natin. Ano? Pambansang Ginoo. Aileen Pedraso. 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mga kapuso, naghina ang Bagyo Salome kag dangin isa na lang ka low pressure area o kon LPA samtang nagapalayo sa Philippine Area of Responsibility. Sa latest bulletin sa Pag-asa subong hapon dalayon nga nangin LPA ini nga ulihin na si Platan 130 kilometers na katundan na aminhan na katundan sang Lawag City, Ilocos Norte alas 3 subong hapon. Sunod sa Pag-asa padayon pa ini nga magahina sa mga masunod nga inoras. Apang pwede pa pag-bag-o gani magtutok lang sa updates. Bango sa LPA Intertropical Convergence Zone o kung ITCZ kag Easterlies, may mga pag-ulan sa gihapon sa pila ka bahin sang pungsod. Base sa datos sa Metro Weather, dako ang tsansa sang ulan sa Western Visayas kag Negros Island Region. Mabaskog ang ulan sa pila ka lugar gani may pamahog sang baha o kon landslide. Naglabot sa 800,000 pesos nga balor sa suspected shabu ang nakumpiskar sa bypass operation sa barangay Tigom, Pavia, Iloilo. Ginarestar sa Pavia Police ang 46 anyos nga si Elias Pope, nga residente sa barangay Anilaw, matapos mabaklan sa ginapatihan ilegal nga droga. Nagdangat sa 120 gramos sa suspected shabu ang na-recover sang operating team sa subject. Preso na ang subject sa Pavia Municipal Police Station. Kag nagapangatubang sang reklamo nga paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ginkawatan na ginpahog pa paagi sa pagtaya sa 38 caliber revolver sa isa ka lalaki. Ang babae nga yara sa front desk sa isa ka establishmento sa barangay San Antonio, Oton. Sakay sa motorsiklo nga ito may suspect nga nagpadulong sa establishmento. Una nga ginkuha sa suspect ang cellphone sang biktima nga nagabalor sa 5,000 pesos. Matapos ini nagpangayo sang pasaylo ang suspect kag naghambal nga kinahanglan sini sang kwarta kay na ospital ang iya bata. Gintagaan pa sang biktima sang 200 pesos ang suspect. Gilayon nga nagpalagyo ang suspect sakay sa iya motorsiklo nga padulong ang direksyon sa siyudad sang Iloilo. May person of interest na ang Oton Police kag ginapahayag modus na inis ang suspect. Mga kapuso, kasubong nga nagparada ang nagkalain-lain nga duang sa kalangitan sa Station 3 sa Boracay Island sa Barangay Balabag, Malay, Aklan. Ang mga litrato ang kuha ni Hughes Cooper Fritz Gonzalez Sorino sa October 21 sang hapon. Magluwas sa among mga litrato, isa man sa mga ginabantayan sa mga turista sa Boracay ang matahong sining sunset. Ang isla ang makapilaman ka beses nga ginkilala nga isa sa mga pinakamatahong nga isla sa bugos nga kalibutan. Kung kamo may mga istorya nga pinasahi makahatag good vibes o kung makalilingaw makuhaan sang inspirasyon kapag tulunan, ipakigbahay ng mga istorya nga ayos gid. Mga kapuso, 63 days na lang, Pasko na. Ako si Gertrude Charlatan, ini ang 1 Western Visayas, bugos nga pwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.